Simula ang episode 3 sa isang nakaraan sa Syrup Village kung saan ay pinatunog ni Usopp ang isang kampana upang ipaalam na paparating na ang mga pirata ngunit wala namang naniniwala sa kanya. Samantala ay nag-leak naman ang bangka nila Luffy, ibig sabihin na kailangan nilang makakuha kaagad ng isang bagong bangka. Nag-aalala si Nami sa kanyang telepono na nabasa, at upang makakuha sila ng bangka ay nagpasya sila na pumunta ng Syrup Village na kilala sa paggawa ng mga bangka. Samantala sa barko nila Garp ay nagkamali naman ng pagkakatali ang anak ni Morgan kaya't inayos ito ni Kobe, ngunit pinagalitan siya ng anak ni Morgan dahil mas magaling at matalino siya dito, pagkatapos ay pinuri ni Garp si Kobe dahil sa kanyang galing sa pagtatali. Nakarating na sila Luffy sa Syrup Village kung saan ay idinidikit ang mga poster ng mga kriminal sa mga pader at isa dito ay si Buggy. Samantala ay nakabalik na si Buggy at nakuha na niya ang mga bahagi ng kanyang katawan, pagkatapos ay dumating ang isang tauhan ni Arlong na gustong makipagkita sa kanya at nang tumanggi si Buggy ay bigla siyang sinuntok nito. At sa village ay naghahanap na sila Luffy ng kanilang bibiling barko ngunit sinabi ni Nami na magnakaw na lang sila dahil wala naman silang pera. Ayaw ni Luffy dahil mas gusto niya na makakuha ng isang maayos na barko sa tamang paraan, at sa wakas ay nakakita na si Luffy ng isang magandang barko na gusto niya. Nagkita sila ni Usopp dito at siya pala ang tagalinis ng barko at kilala din niya si Kaya na may-ari ng buong shipyard. Dinala niya sila Luffy sa isang napakarangyang lugar kaya't namangha silang lahat, ngunit hinagisan ni Butchie ng kutsilyo si Usopp dahil bawal siyang pumunta doon. Pagkatapos ay dumating si Kaya kasama ang kanyang mayordomo na si Klahadore at pinandidirihan nito si Usopp, at dahil birthday ni Kaya kaya't in-invite niya ang mga ito para sa isang hapunan, ngunit sinabi ni Klahadore na kailangan nilang maligo at magpalit ng damit bago umattend. Pagkatapos ay pumasok si Usopp sa kwarto ni Kaya upang ibigay ang kanyang regalong isang malaking perlas at ikinwento din niya kung paano niya kinuha ito. Gustong-gusto ni Kaya na makinig sa kanyang mga kwento ngunit nag-aalala naman si Usopp sa lumalala niyang kondisyon. At makikitang nagsusukat ng mga damit sila Luffy sa isang kwarto kung saan ay napagtanto ni Zoro na parang nakita na pala niya dati si Klahadore. Samantala ay binigyan ni Klahadore ng isang blue tea si Kaya. Inakala ni Kaya na isa itong gamot dahil bumubuti ang kanyang pakiramdam sa tuwing iniinom niya ito. Ipinagkatiwala niya ang lahat kay Klahadore dahil ito na ang nag-aalaga sa kanya mula nang mamatay ang kanyang mga magulang, at sa kusina ay naghahanda sila Butchie at Sham ng kakaibang soup at nang titikman na ito ni Butchie ay pinagbawalan siya ni Sham na parang may ginawa silang kakaiba sa soup. Samantala ay naglalaro si Garp at Kobe sa kwarto, ngunit natalo si Kobe dahil patuloy niyang iniisip ang manalo ngunit nang mag-set ng oras si Garp ay palagi nang nananalo si Kobe. Samantala ay nag-umpisa na ang birthday party kung saan ay naging interesado si Nami kay Mary na may kinalaman sa mga ari-arian ni Kaya. Pagkatapos ay dumating na si Kaya at gusto ni Mary na pag-usapan nila ni Kaya ang paglipat ng pagmamay-ari ng shipyard, ngunit hindi sila pinayagan ni Klahadore at sinabing mag-enjoy na lang muna sila sa selebrasyon. Pagkatapos ay ibinigay na ni Butchie ang inihanda nilang soup para kay Kaya. Nakipagpustahan si Luffy kay Nami na kukumbinsihin niya si Kaya na ibigay na lang ng libre ang barko, at kung hindi papayag si Kaya ay gagawin nila ang plano ni Nami na magnakaw na lang ng barko. At sa birthday ay masayang nag-dinner ang lahat at in-announce ni Luffy na isa siyang pirata at interesado siyang bilhin ang barko ni Kaya dahil pangarap niya ang maging isang hari ng mga pirata. Ngunit habang kinukumbinse niya si Kaya ay bigla silang pinalayas at sinisi ni Klahadore dahil biglang sumama ang pakiramdam nito. Ngunit sinabi ni Kaya na gabi na kaya dito na kayo sa bahay magpalipes ng gabi. Samantala ay dumating sa kwarto ni Garp si Helmeppo at sinabi nito na nakita nila ang isang inabandonang bangka, kaya't pinapunte niya si Kobe sa Syrup Village upang hanapin ang mga pirata, at dahil dito ay nainggit si Helmeppo kay Kobe. Nakipagkita si Mary kay Klahadore at sinabi nito na kailangan niyang makausap kaagad si Kaya dahil nakakapagduda ang paglilipat ng business ng paggawa ng barko nito sa kanya, at ito ang dahilan kung bakit gusto niyang makausap si Kaya kanina, ngunit hindi siya pinayagan ni Klahadore at napakabilis na pinatay siya nito sa pamamagitan ng pagsaksak ng 5 kutsilyo na lumabas mula sa mga kamay nito. Samantala ay iginapos at kinidnap ni Arlong si Buggy at gusto din niyang patayin si Buggy dahil sa panggugulo nito sa kanyang lugar at hindi pagbibigay ng kanyang parte. At bago siya patayin ni Arlong ay sinabi niya dito na ninakaw ni Luffy ang mapa at maaari niyang tulungan ito upang mahanap si Luffy dahil mayroon siyang mga mata at tenga kahit saan. Kinagabihan ay lumabas sila Luffy sa kwarto dahil gusto niyang kumain at gusto naman uminom ni Zoro, at sa tulong ng ilong ni Luffy ay nagpunta na sila sa kusina. Samantala ay nagnanakaw si Nami ng mga magagandang mga bagay sa bahay at nang makarinig siya ng ingay ay agad siyang nagpunta sa kwarto ni Kaya.
Mahinahon at mapagkumbaba si Kaya at alam niya na nagnakaw si Nami sa kanyang bahay. Ngunit tinawag pa din niyang kaibigan si Nami at nag-usap sila na parang talagang mag-besties. Nakita din nila Luffy sa kusina si Usopp at kinuwento nito kung paano sila naging mag-best friend ni Kaya. At pagkatapos ay sinabi ni Luffy na kasama ni Shanks ang ama ni Usopp. Sinabi ni Zoro na gusto niyang uminom ng alak kaya't sinamahan siya ni Usopp sa basement. Ngunit nagpaiwan na lang si Luffy at tinunggan niya sa kaserola ang ginawang soup nila Buchi para kay Kaya. Pagkarating sa basement nila Zoro ay nakita nila ang pinatay na si Mary at nandoon din si Klahadore at kasama nito si Buchi at Sham, at hindi pala talaga Klahadore ang pangalan nito kundi siya si Kuro na kapitan ng Black Cat Pirates. Ipinakita ni Zoro ang kanyang kasanayan sa paghawak ng espada ngunit hindi siya umubra kay Klahadore dahil napakabilis kumilos nito. Pagkatapos ay bigla siyang pinukpok sa ulo ng bote ni Sham at agad namang tumakas si Usopp sa bintana. Hindi na siya inintindi ni Klahadore dahil wala naman naniniwala sa kanya, at sa kwarto ay nagpaalam na si Nami kay Kaya, samantala ay itinapon naman nila Buchi at Sham sila Mary at Zoro sa balon. Gaya ng dati ay inalerto ni Usopp ang lahat ng mga taga-nayon na inatake sila ng mga pirata, ngunit iniisip ng mga tao na nagsisinungaling na naman siya dahil palagi na niyang ginagawa ito kahit noong bata pa siya, at kahit nagsasabi na siya ng totoo ngayon ay wala nang naniniwala sa kanya. Pagkatapos ay naalala niya nang isumbong siya ng isang matanda sa kanyang may sakit na ina. Sinabi ng kanyang ina na huwag mong sinasabi sa mga tao na paparating na ang mga pirata. Sinabi ni Usopp na paparating na talaga sila at kasama nila si Papa, at pag dumating na siya ay magiging maayos na ang pakiramdam mo, at pagkatapos ay namatay na ang kanyang ina, at sa kasalukuyan ay sinabi niya na narito na ang mga pirata ngunit wala namang naniniwala sa akin, ngunit biglang dumating si Kobe at sinabi nito na naniniwala ako sa'yo.